Mga tol, so nandito na naman tayo sa bagong video natin. At bago simulan tong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at share para updated kayo sa mga bagong videos ko. So unfortunately, today is September 1 at kanina ang umaga nasagi tayo sa bumper ko sa likod at nagkaroon ng gasgas. And ang story is nasa traffic, tapos merong magbubuko na may sidecar na motor. Then suddenly siguro hindi siya nakapreno agad. So nung pagpreno niya, tumama siguro yung tapalodo niya, yung tapalodo sa unahan ng motor niya, and gumasgas sa bumper ko. So nung pagbaba ko, nakita ko si tatay. Matanda na siya guys, parang around 70 or 80 something, mga ganun siguro yung edad niya. And nakita ko siya na parang naluluha yung mata. Then nakita ko naman yung gasgas. I mean, kita yung gasgas niya, pero hindi naman siya sobrang lala. Tapos parang binibigyan niya ako ng pera na siguro pampagawa, ganun. Kaso naawa kasi ako guys, kasi matanda na din. Tapos hindi naman ganun kalala yung gasgas. So ayun, sabi ko na lang mag-iingat ka ako siya next time. And ang mahalaga naman is safe ako, safe kami, safe si tatay, di ba? So pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Pakita ko sa inyo yung gasgas. So ito yung gasgas guys. Yan. So obviously palamang yung tapalodo yan, kumaskas. Tsaka ito. Yan. So ayun, ngayon pupunta tayo ng shop at tingnan natin kung mahabol sa buffing. Sana mahabol sa buffing, no? Kung hindi, malamang ililihain yan tapos i-repaint. So ayun, let's go. So ayun, dito na tayo sa shop, RRA Auto Painting and Body Repair. Ito yung mga services nila. So ayan, ito yung gasgas. Sisimulan na nila. So guys, dito nakikita nyo nililihan na ni Kuya at sinisimulan na yung front bumper ko. Pero ayun nga, after niya magliha dyan, biglang bumuhos yung ulan, so medyo na-delay tayo. So ito nga pala yung loob ng shop nila, napakadaming kotse, mga nire-repaint, mga nilalatero, tsaka yung mga nagpapaayos sa mga bodyworks ng mga auto nila. So ayun, sisimulan nila at malaking shop nila, dami nilang customer ngayon, dami nakasala. And ayun, so makikita nyo sa clip, nilihan na nila para ma-prepare yun para bugahan. Kasi hindi ko kaya makita may gasgas yung auto eh. Hindi ako mapakali. So ayan, alam ng mga masiselan sa kotse yan na hindi nyo kayang tiisin pag may gasgas ang auto. So ayan, ilalabas na yung mga tapos ng auto, tapos tayo naman yung sunod ay papasok para mabugahan na yung bumper natin. So ayan, ilalabas na yung mga tapos ng auto. So tayo na yung sunod na ipapasok dyan. So let's go. So makapag-vlog dun sa loob dahil sobrang ingay yung mga gumagawa, yung mga ginagamit na machine. So yeah. So nakikita nyo dito, nakapasok na si Rola at dahil may lumabas na isang customer na tapos na. And ayan, nakikita nyo naman ang daming ginagawa dito sa loob ng shop. At nakikita nyo si Kuya na nasa unahan na inililihan niya na yung front bumper ko para mabugahan na din. So after ni Kuya na lihain yung front bumper ko, na dito naman siya sa likuran at binabanlawan niya yung bumper natin sa likod dahil yun nga maputik. So hindi natin pwedeng lihain habang may mga putik dahil pwedeng magasgasan yung bumper natin. So ayan, sisimulan na ni Kuya na lihain yung likod na bumper natin para kumapit yung pintura. After maliha, may kita niyo dito yung bumper natin nag-iba yung kulay, parang nag-white siya na parang rough surface siya. So ito yung kailangan mangyari para kumapit yung paint na ilalagay nila. So papatuyuin lang nila yan ng konti, tapos sisimulan nilang bugahan yung mismong bumper natin. So ayan, may kita nyo dito na pinapatungan na nila ng dyaryo yung mga parts na hindi dapat madapuan ng pintura. Syempre kapag nadapuan ng pintura yan, mag-iiba yung texture nung original na paint. So may kita nyo dito na tinataparan na ni Kuya ng tape yung mga parts na hindi dapat mapinturahan. So
So sa part na to, nabugahan na siya ng first layer. So may kita nyo, hindi siya sobrang kintab, hindi pa siya sobrang glossy. So para siyang matte black pa siya na itsura. Pero ayan yung unang layer na nilagay. Then ito naman sa likod yung sunod. Hindi ko siya sure kung ano yung chemical na ini-spray nila, kung ito na ba yung first layer or parang gamot siya para ma-prepare. Pero I think yan yung first layer na nilalagay. So ayan, nakikita nyo dito na gumagamit si Kuya ng pang spray para makulayan siya ng black na first layer. Pero makikita nyo kahit na first layer pa lang ang nilalagay, meron na siyang kintab. Nakikita nyo dito yung reflection ng sinag ng araw doon sa gilid. Ayan. So as you can see dito, nagiging glossy na yung bumper natin sa likod dahil may binubuga na si Kuya na parang chemical or paint na papagloss ng mismong bumper natin. So ayan, as you can see, sobrang kintab na nung part na may sinag ng araw, no? Yung reflection. So may kita dito, binubuga niya ng pangalawang pagbuga. And ayan, may kita nyo na yung bumper natin is nagiging glossy na siya. Ayan, so i-zoomin natin. Ayan, so nagiging parang salamin na yung itsura niya. So sa part na to, ito na yung finished product na nabugahan na ng pampagloss. And may kita nyo dito na may reflection na siya. Pero hindi pa to yung final. So after 1 week, ibabalik natin sa kanila for buffing. So pag na-buffingan nila to, mas lalong lalabas yung pagkakintab ng bumper natin. So ito, tapos na yung front bumper natin, nabugahan na ng pampagloss, napakakintab. So don't worry guys, alam kong nakikita nyo na hindi pantay yung kulay ng bumper at ng hood dahil yung hood ko is hindi pa nababuffing and hindi pa nagsisettle yung paint sa mismong bumper natin. So pag nababuffing natin yung buong kotse, papantay yung kulay niya. So ayan, ito na yung next day dahil hindi ako nakapag vlog na rin kahapon kasi gabi na. And ayun, actually galing ako sa work ngayon at kinancel na yung work namin, suspended na. So ayun, pauwi na ako ngayon. Pero ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura na ngayon ng bumper ko para makita nyo kung ano yung naging outcome. So ito, nasa labas tayo ngayon. So ayan, ayan na yung naging outcome nya. So pakinis na siya. And then pinarepaint ko rin yung unahan kasi may gas-gas din doon ng onte, so pinasabay ko na. Then ito yung sa likuran natin. Ayan, so nawala na yung gas-gas. Ayan. So ayan yung buong kotse natin. So sa likuran, check natin. Ayan. So ayun, hindi pa yan yung final touch nya. So babalik pa ako after 1 week doon sa shop para i-buffing, para mas kumintab siya at mas kuminis. Ayun. So sa shop na yon, ang nagastos ko is 1.5. So bale 1.5 per panel siya. So hindi na rin masama, no? Kasi sa quality naman ng paggawa nila, kahit hindi pa siya nababuff, makintab na siya agad. So ayun, dito ko natatapusin tong vlog na to. So don't forget to subscribe, like and share, and see you on my next video mga tol. Peace!